biyayaan, pagpalain ng ating Panginoon. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na whatever the blessing na ibinibigay niya, matuto tayo magpasalamat at ihandog para sa Kanya. Tulad din yan, ano, binigyan ka ng anak ng Panginoon, pasalamatan natin ng Diyos sa biyaya yun. No? Na nagmula sa Kanya. We have to recognize na ang Diyos ang siyang nagpala. Ay natin tumayo at pagkita natin ang ating Diyos ng buhay. Let's sing the song, This is the Holy Ground. At yung ibang hindi na nakakala, may makisunod na lang po kayo sa akin. Amen. This is holy ground. We're standing on holy ground. We're standing on holy ground. Oh Lord, For the Lord is here. is here, And where we and where He is holy. This is a holy ground. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now, 'cause we are standing in His presence on holy ground. Tingnan natin si Bishop Benny na mag-lead sa atin sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, Diyos na mahabagin at punong-puno ng kabutihan sa aming mga buhay. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy ka nating pinupuri at pinapasalamatan na Ikaw ang nagbigay ng pagkakataon muli na kami po ay makapagpasalamat sa iyo sa mga blessings na ito ay pinagkaloob mo sa pamilyang ito, Panginoon. Lord, salamat po na minsan hindi ka nagkulang sa kanila. At hayaan mo, Panginoon, na sa hapong ito, Ikaw lamang ang malalhati, Ikaw lamang ang mataas, at Banal na Espiritu, pangunahan mo kami sa aming gagawin sa gabi. Sa pangalan ni Jesus, tumangan sa aming tulong. Amen. Pwede na po muna kayo po. Ayan yung basahin ko sa inyo ang Psalm 95. Ang Panginoon ang siyang nagpapala sa bawat isa po sa atin. Amen? At sabi dito, Come, let us sing for joy to the Lord, and let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving, and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hand formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the flock under His care. Purihin ang Panginoon.
Ang Diyos ay siyang nagpapala ng ating mga buhay. At minsan, hindi natin napapatid na marami tayong bagay na nagagawa na ang Diyos ay hindi nalulugod sa atin sapagkat hindi natin alam ang kanyang salita. Kaya dito, binibigyan tayo ng unang mga pangungusap na tayo ay magsama-sama at umawit sa Panginoon sapagkat yun ang nakalulugod sa Diyos. Lahat tayo ay mayroong pagkukulang sa Panginoon. Pero ang lumalapit naman sa Diyos ay kanyang tinatanggap at kanyang pinagpapala. Lahat naman ng tao ay mayroong paniniwala na may Diyos. Alam natin lahat yan. Pero ang tanong, ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Paano natin malalaman na ang ginagawa natin ay nalulugod ang Panginoon? Tatandaan natin, meron siya iniwan sa ating salita. Ito ay ang Biblia. At ang Biblia ay ang salitang B-I-B-L-E. Ang ibig sabihin, basic instruction before leaving earth. So ang Biblia ay basic instruction bago tayo mabawian ng buhay. So habang nabubuhay tayo, kailangan inaalam natin ang salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw ng ating pamumuhay. Alamin natin at makita natin dito kung paano ang Diyos ay nagpapala. At kapag nakita natin sapagkat ito'y nakaritten, nakasulat, kaya everything that we do, ang sabi ng Biblia, it is written. Ang nais lang naman ng Panginoon ay bigyan natin siya ng parangal, papuri sa lahat ng mga biyayang tinatanggap natin. Parang isang magulang din yan. Ang isang magulang, kapag ang anak natin, nakikita natin na marunong magpasalamat at marunong sumunod, marunong mamuhay ng may takot sa Panginoon, lalo niyang pinagpapala. Same with us. Kaya bakit marami sa atin? May magandang buhay, may pangit na buhay. Puno ng sigalot, puno ng mga karumihan, puno ng karumal-dumal na gawain. Pero may mga tao naman na maganda na nilang pamumuhay, maayos, pinagpapala. It is because many of us follow the ways of God and many, they don't follow the ways of God. So ibig sabihin, sa simpleng kataga, ito'y batay sa ating pagsunod sa Diyos. Sa pagsunod sa Panginoon. Lahat naman tayo ay isa po pinanggalingan nating relihiyon. Alam natin yan. Hindi na natin kailangan pang balik-balikan yan. Dahil ang mga ninuno natin ay minsan silang nalinglang ng kanilang pananampalataya. Noong araw, ang paniniwala ng lahat ng Pilipino, ang Diyos na tinatawagan nila ay si Bathala. Natidinig po ba natin yun? Si Bathala. At ang mga Pilipino ay likas na may takot sa Diyos. Kaya kung sino-sinong Diyos ang tinatawag nila dahil naniniwala silang mayroong Diyos. So hindi naman natin nakikilala kung sino talaga ang tunay ng Diyos. Hindi naman pinakilala sa atin ang salita ng Diyos. Hindi natin batid kung ano ang kahulugan ng Biblia. Itinatago sa atin ng mahabang panahon. Dumating ang mga Kastila, pinaniwala tayo. Pinaniwala tayo sa isang reliyon na lalong nagpalayo sa atin sa Panginoon. Ang Biblia ay hindi binabasa at ito ay dinidisplay lang sa ating mga bahay. Kaya anong nangyayari sa atin? Hindi natin alam ang salita at nais ng Panginoon. Kaya dito sa iglesia nito, na itinatag ng Panginoon para sa mga tao, ang dalangin natin, ang mga kaluluwa ay tunay na malugod ang Diyos sa kanilang mga buhay at maihandog natin ng may papuri, pasasalamat. Katulad ng buhay natin, once we are lost, but now we have found. Naligaw din tayo ng landas, kaya marami sa atin ang mga may karamdaman. Bakit tayo pumupuno ng karamdaman? Dahil pinahihirapan tayo ng dyablo. Bakit ang mga anak natin ay nalululong sa masamang bisyo? Dahil wala tayo sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Nagkanya-kanya tayo. Sa Isaiah, sa paliwanag na sinasabi, kayo ay nangaligaw ng landas. Pero ang Panginoon, mahal pa rin tayo. Kaya mayroong iglesia na naman dito na ang Diyos ay siyang Panginoon.
Si Jesus na namatay sa krus ang nagpapakilalang isa lang ang tagapagligtas. Yung namatay sa krus, wala nang iba. Ang Biblia ay itinuturo tayo kay Kristo na namatay at muling nabuhay. At ang sino mang manalig sa Kanya ay mayroong bagong buhay. Amen? At ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Maraming himala sa buhay natin. Ang Diyos ay buhay. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay nagpapagaling? Naniniwala tayo. At ang iba'y nag-aalinlangan. Ako po, kaya ako naging pastor. Dahil ako po ay nagkasakit. O ako'y nasa luneta. Malibit po palagi kong pinapatotoo yan. O ako po'y bata pa, 17 years old, nagtatrabaho ko sa luneta. Isa po ako sa ginamit ng Panginoon para maitayo yung dancing mountain sa luneta. Ako yung nag-design ng luneta ng araw. Nagkasakit po ako dahil sa sobrang bisyo. Mabait eh. Ang taong mabait, madaling maalipin ng dyado. Mabait eh. Madaling maaakay ng kaibigan uminom. Madaling maaakay ng kaibigan bagong babae. Magsugat. Kaya ang kalalabasan, karamdaman. Pero hindi siya matuwid. Ang nais pala ng Diyos sa ating lahat na narito ay maging matuwid. Dahil kung ikaw ay matuwid, ang lakad mo ay diretso. Sumusunod ka sa Panginoon dahil matuwid ang landas ng aking pamumuhay. Pero sabi nga ang Panginoon ay nagpapagaling naman. Kung kayo nagkasakit na, wala na po yung paga mo sa kanan, isa na lang. Kaya nasama ko na yung asawa ko pag-ilan dito siya mo. But then, God healed me. October 5 of 1980. Pinagaling ako ng Diyos, kaya nasa harapan niyo ako. Dahil kung hindi, matagal na po akong garahe. So, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? Amen. Nagpapagaling ang Panginoon. Maraming miracle. Kaya nangyari ang iglesyang ito ay dahil sa kababalagan ng Diyos na ginagawa ng Panginoon sa pamilya ng Puntapay at pamilya ng mga ban. La Richard, no? Kasama ko po sila sa Amerika. Magkakasama kami. Nakita ko at nasaksiyan ko rin ang kanilang mga buhay. At nakita ko ang kamay ng Diyos ay nasa kanila. Ito nyo naman si Ate Meli, maganda pa rin hanggang ngayon. Ang buhay ng tao, puno ng kasaganahan kapag nakita natin ang landas patungo sa Panginoon Jesus. Amen. Kaya, ibigay naman natin yung para sa Diyos. Ihandog naman natin yung para sa Kanya. Ako, kaya po ako naging pastor dahil ang buhay ko na yung hinundog ko sa Panginoon dahil who am I? Sino ba ako na niligtas niya? Kaya kung tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon makapaglingkod, maglingkod tayo. Amen ba? So, huwag natin ipagwalang bakala. Mayroong Diyos na nakatingin sa atin. Mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya kung gusto natin ng buhay na maayos at masagana at maganda, alamin natin ang sinasabi ng Panginoon, ano bang buhay meron tayo dapat. Simple lang naman ang nais ng Panginoon eh. Sambahin ang namatay sa krus. Pag sinamba natin ang Kristong namatay sa krus, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain niya tayo. Gusto ba natin tayo pagpalain ng Diyos? Pagagalingin tayo. Gusto ba natin pagalingin? Marami sa atin, araw-araw na. Senta pa lang, hindi na makalakad, ano yung nararamdaman. Ako po rin ng Panginoon, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil ako po'y medyo malayo-layo na rin ang edad. Hirap sabihin pala na pag magkakaedad ka. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, dami nyo ganitong edad. Magpiperde na naman ako sa 66. Imagine, I am 69 years old. Si Amor is 67 years old. So, salamat sa Panginoon, may bonus na ako. Ang buhay ng tao, ang lalaki hanggang 60 lang. Ang lifespan yan. Ang babae, 70. Mas mahabang buhay ng babae kaysa sa lalaki. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit? Bakit?
Dahil, nung sumido kami mga lalaki, Ay siya. kapag kami may problema, inaangkin lang namin, sinasarili namin, hindi kami very vocal. Kayong mga babae, very vocal kayo. Pag masama ang loob ninyo, talagang nire-release ninyo. Kaya umaabot kayo ng mahabang panahon. No? Nadadagdagan ng 10 taon. Kaya kaming mga lalaki, kinikimkim namin at sama ng loob, kaya mamalayan nyo na lagi natake na sa puso. Tigo. Kaya ginagaya ko yung style ng mga babae. Kailangan pala makalak din. Kailangan marunong din kami mag-release ng aming damdamin. No? Purihin ang Panginoon dahil nakikita ko naman, at least may bonus na. Kaya kung kayo'y sumobra na sa 70, sino po sobra na sa babae? Dito, sino ng more than 70? O, si ate. 70 ano na po kayo na? 70 ano? 70 po. Ibig sabihin may 4 na taon ng bonus. Si ate. 4 na taon ng bonus. Kaya dapat yung nakitirang buhay ni ate, makilala niya ng lubusan ang Panginoon. Amen? Kaibigan mo yung anak niya, si Click. Ano? Si Click. Kaya kasama-sama namin yung namamagka eh. So, 4 na taon na. Wow! Sa lalaki, kung sumobra ka ng 60, yun na yung bonus mo. Ako, mapalad ako. Nagkaroon na ako ng bonus. 9 years na yung bonus ko sa Panginoon. Wow! Grabe, no? Naka-9 na. Eh, samantala yung iba, palaki ko, 64 pa lang. Yun, nakatunga nga na lang. Napaka-miserable buhay yun, atake. Yung isang balay ko naman hindi, wala na, lumarahay na. Digok na. Kaya mapalad tayo. Bakit mapalad tayo? Sinusunod natin ang sinasabi ng Biblia. Amen? Gusto natin ng maayos na buhay, maranasan natin ang maayos na pamumuhay. Dahil ayaw ng Diyos na tayo manatiling mahirap. Amen. Gusto niyo po bang pagpalain ng Diyos? Well, gusto natin, sundin, basahin naman natin ang Biblia. Mga wala yata kayong Biblia. Ano ba, binabasa niyo? Puro kayo cellphone. Puro kayo kachismisan. O si Chris Aquino, lumamatay na pala. Puro kayo naka-cellphone, puro kayo mga balita. Alamin naman natin ang sinasabi ng Panginoon. Ang Panginoon ang naghihintay sa atin at gusto tayong bigyan ng masaganang pamumuhay. Sa gitna ng taghirap, pwedeng malagana ang anak ng Diyos. Sa gitna ng tagtutong, pwede tayong malagana. Kita nyo, sa gitna ng COVID, wala namang nalaga sa atin. Sa gitna ng COVID, pinagpala naman tayo. Ang Panginoon kasi ay buhay. Amen? Praise the Lord. Tandaan natin, minsan lang ang buhay ng tao. Ingatan natin at alamin natin ang nais ng Panginoon. Kaya sa dakong ito ay itinalaga at ngayon ay tinatalaga natin and we dedicate this place na magamit ng Panginoon sa anumang kapamangaanan na ang salita ng Diyos ay maihayag sa dakong ito. Kaya mula sa araw na ito, pray natin na naway ang dako na ano ba ito? Goyoden. Sa Goyoden ay may isang church na si Kristo ang itinataas ang pinuluwasan. Pwede ba natin i-distribute ito sa birth ng mga atiyahin natin ang iglesia ito? Hallelujah. Praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Sabihin nga natin, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Hallelujah. Before tayo lahat ay tumayo, as we say, pupurihin.
Una sa lahat ay inihandog namin sa iyo ang aming mga buhay. Yes, Lord. Sapagkat ito'y iyong tinatanglawan. Ang aming dinaraanan, ang aming nilalakaran ay tinatanglawan mo upang kami makarating sa aming patutunguhan. Ganon din, Panginoon, ang dahong ito na itinalaga para sa iyo. And we dedicate this place before you, O Lord, that your name be glorified, that your name be exalted, and that your name be worshipped. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo mga kamay na ginamit mo upang maitayo ang bulwagang ito. Si Richard, si Lindsay, ang pamilya ng Puntapay, Panginoon. Pagpalain mo silang lahat. Yes. Alam namin na siksik, liglig, umaakaw ang ibabalik mo sa kanilang mga buhay. Sapagkat hindi nawawala ng kabuluhan ang bawat ginagawa sa iyo, O Diyos. Kaya hayaan mo na patuloy ka namin parangalan at pasalamatan, papurihan. At simula sa araw na ito, O Diyos, ang dakong ito ay sa iyo. Iniyahan namin ang buong puso. Pangunahan mo kami, Panginoon. Pangunahan mo ang lahat ng mga tao na gagamitin mo ang kakasangkapanin. Sa iyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasasalamat. Hallelujah. Dinadakila ka namin. Pinasasalamatan. We glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ang ilaw, for you have said that I am the light of the world. At ang sino mang nananalig sa iyo, kailanman ay hindi na maglalakad sa kadiliman. Kaya ang dakong ito'y patuloy mong tanglawan, naway makitang liwanag sa lahat ng mga magayag ng iyong salita, manguna ka, para nalatlat mapapurihan. We thank you so much, O Lord. We glorify you. We bless you so much. Hallelujah. Let's sing a song na kapatang mo, Diyos, for our last song. Para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bless your wonderful name, Jesus. Kapatang mo, Diyos, tunay ang kanina. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapangay. Sa aming puso, sa aming
kay buti mo sa akin. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Patayin na po natin. Let's sing our last song. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang iyong pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pakikibisa ng banal na presensya ng Espiritu Santo, sumati naman lahat ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you. At maraming salamat po sa inyo lahat.